IC sa alas 6, kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sa alas 6 dahil rito ikaw ay tiyak na magiging wais. IC sa alas 6. Hoy, good morning, good morning! How are you? Kumusta na po? Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na? Nakapag-kape na ba? At pandesal? Ayun, may dumadaan hong bumibenta ng pandesal. Kumusta na? Oy, batiin ninyo ang inyong pong mga kasama sa inyong pong tahanan. Dahil po tayo po ay nasa ika-4 na araw na ho ng Extended Enhanced Community Quarantine. Good morning po sa inyong lahat. How are you? Today is Thursday. Huwebes na pala ngayon, no? Medyo mahaba-haba na rin pala ho ang ating pong binuno para ho dito sa ating pong pagsunod sa mga panuntunan ng ating pong pamahalaan para tayo po'y hindi tamaan ng COVID-19. Ayun naman talaga ho ang ating pong paalala. Lagi ho natin pinalalahanan ng ating mga kababayan na talagang dapat ho tayo mag-ingat sa COVID-19 dahil hindi pa rin po nawawala po yan. Nandyan pa rin po ang mga new variants. Kahapon nga, nabanggit ko po sa inyo na may nadagdag na naman pong new variant. Ito po ay natuklasan po dyan sa may Indonesia. Kaya, and speaking of number of cases, yung mga tinatamaan, o ilan na bang tinatamaan ngayon? Uy, mukhang magandang resulta ho nitong Enhanced Community Quarantine dahil nga, eto, bumababa na ho ang bilang na mga tinatamaan. Ano ibig sabihin po niyan? Talagang ito talagang solusyon, no? Less movement, less ang infection. Kaya kahapon po ay nakapagtala ho ang Department of Health. Ito po'y batay sa kanila pong datos ay nasa 6,414. O parang bumabalik na rin po tayo sa dati na ganito pong tumatatak. Basta't single digit lamang ho tayo. Huwag na ho tayo humantong po sa napakataas pong bilang na mga tatamaan. Pero okay na ho yan, 6,000. Pero mas maigi na ibaba pa ho natin yan, dahil yan 6,000, medyo marami-rami pa rin po yan. Kung maaari, i-lower ho natin ang numero na yan. Siguro, pautay-utay, from 6,000, siguro mamaya, baka 5,000 na lamang ho yan. Tapos, kalaunan, hanggang sa pagtatapos na po ng ating pong Enhanced Community Quarantine, maaaring pagpapasya na po ng Malacanang na wag nang palawig pa. Wag nang palawigin pa ito pong Enhanced Community Quarantine dahil nga ito ay talagang marami humapektuhan dito. So siguro, kapag yan po'y bumaba na ho ng 1,000 hanggang sa nasa daan-daan na lang ho tayo, di maganda ho yan. Tuloy ang takbo ng buhay po ng ilan po nating mga kababayan. Oy, eto, good news muna ho tayo, Good news para ho sa mga senior citizen. Meron na pong anunsyo ang ating pong Food and Drug Administration at maging ang mga eksperto ho sa bakuna at the same time ang Health Department. Ang bakuna po na galing pong China, ito po yung Sinovac, ay meron na pong paintulot mula po sa Food and Drug Administration at ang sabi ho nila ay pwede na daw po yung iturok para ho sa ating pong mga senior citizen. Dahil ang una pong inanunsyo po niyan na ang bakuna po ng Sinovac ay maaari lamang pong iturok sa edad 18 to 59 years old. So mababa ho doon sa 60 below, hindi sila lang pong pwedeng turukan. Di ba? Yan pong kanila pong recommendation. Pero kahapon ay napagpasyan po ng FDA at ng DOH na ito daw pong Coronavac ng Sinovac mula China ay pwede na para ho sa mga senior citizen. Ang sabi nga po ni FDA Director General
Undersecretary Eric Domingo, after considering the recommendation of the experts and the current situation of high COVID-19 transmission and limited available vaccines, the FDA is allowing the use of Sinovac on senior citizens. So, di maganda po yun. Makakatulong po yan para mabigyan po natin ng proteksyon ang ating pong mga kababayan na nasa peligrong edad na ho. Kanina nga nakausap ni Paring Lakay yung pong kinatawan ng Senior Citizen Party List. At mukhang mukhang welcome development po to sa kanila. At sa pagkakaalam natin, marami na rin pong mga nasa A2. Ito po yung mga senior citizen na sa priority list ang naturukan na katunayan, ito po yung latest po sa vaccination rollout po na ating pong pamalaan. Kung tutusin ninyo, meron na tayong total doses po na 2,525,600 doses na po yan. At ang may pamahagi na po yan sa buong kapuluan. At ang marami dyan ay nabigyan po sa NCR. Kung nakikita ninyo ang mga graphics po dyan. And 77% po ng doses na yan ay na-distribute na po sa 2,670 vaccination sites. So, ibig sabihin, ang na-administered na po, nabigyan po ng bakuna ay nasa 922,898. Baka sa tanungin ninyo, bakit below 1 million pa rin yan, Alex? Kung 2 million na yung ating total doses. Tandaan natin, yan pong doses na yan po, dahil nga ang mga bakuna ay 2 doses po. 2 pong turok. So, ibig sabihin, kung 2.5 million, hindi po dapat lalampas po sa 1 milyon at 100,000 ang mga katanggap lamang po niyan. So, para daw yung pong naturukan po ng bakuna, meron po silang inaantay na second dose. Kaya, ang na-administered na po ay nasa 64% sa first dose. At ang nakakompleto na lamang po ng bakuna, yung fully vaccinated na po, ibig sabihin, naka-first at second dose na po sila, nasa 3.7%. Ibig sabihin, nasa 50,685 ang nabakunahan na po. So, yan po ang update po natin sa vaccination rollout po ng ating pong pamahalaan. So, good news po yan, At siguro sa mga darating pong panahon, dahil nga nabanggit ko nga sa inyo, by within April, meron pa yung darating pong mga karagdagang pambakuna para ito po'y magamit na sa mga high-risk areas tulad po dito sa NCR plus bubble. Ang NCR at ang 4 pong mga lalawigan, nasako po dito, malapit po sa atin po sa Metro Manila. Okay, ano pa mga malalaking balita na atin pong natunghayan? Ang dami mga naglalabasan po mga balita na sinasabi daw ang ating pong Pangulong Duterte daw ay may malubhang kalagayan. Nako, yan na naman yung mga fake news, no? Kaya naman po, minabuti po ni Senator Christopher Lawrence Bongo na magpalabas po ng ebidensya na ating pong Pangulong Duterte ay in good health. Wala pong wala ho siyang karamdaman at patuloy po ang kanya pong trabaho sa kanya pong opisina dyan po sa White House. White House, sa Malacanang. Kung kaya't pinabulaanan po ni Senador Go na ating pong Pangulong Duterte po ay nasa malubhang kalagayan. Ayan, in tip-top condition. Nakita pa ninyo, nakatsinelas pa si Senador Bongo. Mukhang pati Pangulong Duterte, nakatsinelas rin po. So, ibig sabihin po niyan ay para patunayan po sa ating mga kababayan at sa mga sumusuporta po sa Pangulong Duterte na ang ating pong Pangulo ay walang dapat po ikabahala. Nasa mabuting kalagayan. Ayan, marami rin nagsasabi, mukhang umalis daw. Lumabas ng bansa ang Pangulo. Ayan, kitang-kita. Yung mga talagang gusto talagang yung hindi makaantay sa kanilang kanila pong pwesto, gusto kagad mapalitan po ang Pangulong Duterte. Kayo talaga, mag-antay kayo. Isang taon na lamang magkakaroon na po tayo ng halalan. Pwede naman kayong tumakbo.
at i-exercise po ninyo ang inyong pong right of suffrage. So yan po ang isa po sa mga balita na atin pong natunghayan. Sigurado pong malulungkot naman po yung mga kritiko ho ng Pangulong Duterte dahil po dito sa ebidensyang pinakita po ni Senador Bongo ng Pangulong Duterte ay nasa maayos pong kalagayan. Kaya sabi nila, hindi na naman tayo nagtagumpay sa ating mga pinagkakakalat na mga balita, mga peking balita. Sabi nga ho ni Senator Bongo, sa mga may masasamang hangarin, wag muna kayo mag-celebrate. Nandito lamang po si Tatay Digong, tambak ang trabaho. Hindi itong panahon ng pagsisisihan, kundi panahon ng pagtutulungan. Suot ko, damit kong dilaw, pero Duterte yan. Sana tulungan na lamang natin ang ating mahal na Pangulo para malagpasan po natin ang krisis na ito bilang pagkakaisang mamayang Pilipino. Sabi po yan ni Senador Bongo. Ayan. Baka sabihin na naman, mayroon namang sasabihin po yung mga kalaban ho na Pangulong Duterte ho dito. Well, yan po ay pagpapatunay lamang po na ang ating pong Pangulong Duterte ay tuloy pa rin po sa kanya pong trabaho para tugunan ito pong problema ho natin sa pandemya. Ano pa? Ano pa mga latest pong mga balita na ating pong dapat pong i-share sa ating pong mga kababayan? Ito, isa rin po ito, nag-trending rin po ito. Tungkol po sa pag-alis na ho ng presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio patungo pong Singapore. Marami rin pong tumutuligsa rin po dito. Pero ito pong nilinaw ni Mayor Sara at ang sabi nga ho niya, I am on leave from April 6 to 10, 2021. I have a travel authority to Singapore from the DILG. The reason is personal health management. Siguro meron po siyang pinapagamot na maaring siya or yung kanya pong anak. Kasama po niyang anak ko dito. Pagkakaalam ko yata, meron ho yatang health condition po yung anak ko niya. Kaya sinamahan po ng nanay, patungo po dyan sa Singapore. Huwag niyo na pong pag-interesan po to. Kung ito po ay personal health management, personal nga ho eh. Huwag niyo na pong pag-interesan kung ano pa ho yung rason ng nanay. Maaring ito po ay kagustuhan ng pamilya na ipagpagamot po ang kanya pong anak sa iba pong bansa or siya mismo or either sino sa kanila po ang gusto pong pagamot. At ang dagdag pa ho ng ating pong presidential daughter, all protocols for return to Davao City including RT-PCR testing and yung 14-day quarantine have been pre-arranged. So sa kanya pong pagbabalik ko dito sa bansa ay makikita ho ninyo na ito po ay susundin po niya ang mga alintuntunin. Hindi po, keso siya po ay presidential daughter, ay hindi na po niya sundin po mga guidelines na ipinapatupad po ng IATF at ng National Task Force. So yan po ang malinaw na ating pong iminahagi po sa inyo. Kaya sa mga atat na ho dyan, at ayaw hong pumayag na ito pong si Mayor Sara Duterte ay papalit sa kanyang tatay. Marami. Kaya gumagawa sila ng mga kwento para siraan po yung ale. Ay, nako talaga, wala talaga kayong magawa, no? Tapos ikukumpara pa niyo dito sa isang anak na dalaga ng isa pong mataas na opisyal. Ikukumpara ninyo. Yung isa daw ho ay umalis ng bansa, yung isa naman daw po ay tumutulong. Nako, yan na naman mga comparison ninyo, no? Wala na talaga kayong magawa sa inyong pong buhay. Kundi dapat po magtulungan na lang ho tayo. Huwag na ho tayo magsiraan. Okay, sa iba pa mga balita, ano pa bang mga dapat po natin ipaalam sa ating po mga kababayan? Ito, malaking good news naman po tayo, para at least mabigyan po natin ng dagdag na impormasyon ng ating mga kababayan sa araw po ng Huwebes. Ito, ang ating pong mga nurses at doctors at ilang to mga medical health workers mula po sa Central Visayas ay tumungo na ho dito sa Metro Manila para po tayo tulungan sa ating pong pagkipaglaban sa COVID-19. Kahapon po ay nagkaroon po ng send-off ceremony po ang Department of Health Region 7. At ang sabi nga po sa atin ni Dr. Mary Jean Loreche ng DOH sa Region 7, sa po tagapagsalita po dyan, ito pong mga health workers na ito ay voluntarily
sila po ay nag-offer na po sa kanila pong serbisyo para tulungan po ang ating pong mga naghihirap pong mga health workers dito po sa Metro Manila. It comprises 35 nurses. Ito po mga umalis kahapon ay 35 nurses, 11 doctors, meron pong 4 na medical technologists. Binubuo po sila ng 50 healthcare workers. O, kita nyo naman po ito. Yan. Sila po ito. Ito po ang send-off ceremony po kahapon na pinangunahan po yan ng Office of the Presidential Assistant to the Visayas. At ang Department of Health at ang local government units po ng Cebu Province at ng Cebu City. Ayan, sila po yan. Kaya kami po ay sumasaludo po dito sa ating po mga doktor, mga nurses, na ngayon po ay nasa Metro Manila na, no? Para tulungan po ang ating pong mga healthcare workers dito na nagsasabi na ho, na punuan na rin po, no? At sila po ay hirap na rin po para asistihan po ang ating pong mga COVID-19 patients. So kahapon, bukod po sa mga healthcare workers, ay dala rin po ng mga doktor at nurses ito pong 200 blood convalescent plasma. Ito po'y panggamot po sa mga may COVID-19. Nakakatulong po yan. At the same time, dala rin po nila ang 100 vials ng remdesivir medicines po yan. Ibig sabihin, gamot po yan para po sa mga healthcare workers. So maraming salamat po at tunuturing po namin kayong bayani. Ito po mga healthcare workers at sabi nga ho ng DOH Region 7, madadagdagan pa daw yan yung pong pagdating ng mga volunteer healthcare workers patungo po dito sa Metro Manila. So yan po ang ilan po sa atin pong mga gusto pong ipabahagi po sa inyo. Okay, ano ba pag-uusapan natin ngayong araw nito ng Thursday? Siguro bigandaan ho natin ito pong usapin sa mga nabibiktima pa rin pong mga delivery food riders na natin, food delivery riders na natin. Ano ba ho itong mga gumagawa ho ng mga pag-aasiste ho sa ating pong mga kababayan dahil po sa tayo po ay hindi makalabas po na ating buntahanan, madalas po tayo po ay nag-o-order via online. At pinapa-deliver na lamang ho natin yan sa ating puntahanan. Kaya, meron pong isa pong biktima. Ito po ay food rider po. Isa pong angkas rider. At tawag ito, yung kanya pong video na in-upload po ng isa pong nangangalang si Paulino Colio Jr. Ito po yung video. Si Paulino Baro Colio ay natunghayan po niya itong si Martin Ralios na isa pong angkas rider. At siya po'y umiiyak dahil nga po siya po'y nabiktima ng isa pong fake customer. Umorder daw sa kanya, siyempre bilang food delivery rider, siya po ay bumili ng pagkain sa isa pong fast food chain. Yun nga lang, nagulat po siya, bigla hong kinansila at parang niloko siya. 599 pesos po ang halaga ng binili po niyang pagkain at bigla na lamang po ura-urada ay kinansila. Kaya mangiyak-ngiyak po itong driver na ito. Kawawa naman. Ang sabi nga ho niya, nagtatrabaho po siya na maayos, abay lulukuhin pa ho ninyo. Ito po niyang sabi nga po ni Paulino Colio sa kanya pong video at mabuti na lamang po good Samaritan po itong si Paulino Colio at kanya pong tinulungan. Yan po si Paulino Colio yung naka-green na t-shirt. At ang sabi po niya, huwag ka mag-alala, huwag ka nang umiyak. Tutulungan ka namin. Kami na lang bibili po niya, tayo na lang kakain ng yung binili mong 599. Kawawa naman yung, ito pong angkas rider na ito. Ito po ang sabi ho ni Colio. Pakinggan nyo. Oy, asa na ho yun, pakinggan natin. Nagbiyahe sa kalsada. Yan, ulitin natin ang sabi po ni Paulino Colio. Tulungan ko siya kasi alam ko yung pakiramdam na maghapon kang nagbiyahe sa kalsada. Ayun, siyempre, no? Biruin mo, ilang araw kang namasada, tapos bibiruin ka lamang ho ng ilan po nating mga kababayan. Huwag naman ganoon. Ito naman pong si Martin Ralios, naghihirap ang palang buhay pala nito, no? Meron sabi ho niya, ay
meron daw siyang problema sa kanya pong motor. Mukhang babawiin daw dahil hindi nga ho siya makakabayad, no? Tapos, nasiraan pa siya ng cellphone. Tapos, meron pala ho siyang plano sa kanya pong anak na bibigyan po niya ng regalo sa kanya pong birthday. Pero, sabi nga daw sa anak ko niya, pasensya na anak, tayo po ay naloko ng ilan po nating kababayan. Ito po ang kanya pong sinabi na si Martin Ralios. Martin, go ahead. Salamat po. Sobrang miss ko na kayo at butang mahal na mahal yung papa. Mahal mo kasi parang para sa birthday. Yung po ang tinig po ni Martin Ralios. Biruin mo, no? Naghihirap yung ama para lamang po mabigyan po ng magandang buhay po ang kanya pong pamilya. Pero meron pa rin pong nanloloko sa ating pong mga kababayan. Anyway, eto, para pag-usapan po natin ito, meron hong panukalang batas ang ating pong butihing pong congressman na si Alfredo Garbin. Patungkol po to sa proteksyon para sa ating pong mga kababayan na mga fast food o the food and grocery delivery service. Ito po yun, ito po yung panukala niya. Ito po yung House Bill 6958. Ito, an act providing protection to individuals engaged in the food and grocery delivery services. Dahil nga po sa madalas na ho, ilan po sa ating po mga kababayan na nasa delivery service nabibiktima ho ng mga manloloko. Kaya minabuti po ng ating pong mga mambabatas po dyan sa mababang pulo ng Kongreso na sila po ay matulungan at makasuhan po ito pong nanloloko na ito. Sa pamagitan po ng batas na yan ay at least mapoproteksyonan po natin ito pong mga kababayan ho natin. So mamaya, susubukan po natin, makakausap po natin si Congressman Garbin. Tanungin po natin. At the same time, iniimbitahan din po natin si Ginoong George Royeca, siya pong tagapagsilita po ng angkas food delivery. At the same time, yung angkas, hindi lang po food delivery, kundi yan rin po ay isa pong service para sa ating mga kababayan para patungo po sa kanila pong pupuntahan na lugar. Diba? Yan po ay motorcycle app, ika nga, ang angkas. So, yan po ay bibigyan natin ng halaga dahil kawawa naman, no? Ito ating mga kababayan na naghihirap pero ang ginagawa ho ng ilan nating mga kababayan ay niloloko pa at hindi po nila binibigyan ng pagkakataon na kumita at maghanap buhay na maayos po ang ating po mga kababayan. Okay, sige, bago ho yan, ay kuha muna tayo ng report mula po kay Patrol 45, Paring Raul Esperas. Paring Raul, good morning sa iyo. WIZ Patrol! Paring Alex, good morning. Naisagawa na naman ng panibagong sweeper flight sa 6 na probinsya. Una ay ang patungo sa Puerto Princesa, galing ng Maynila. Sinundan ito ng patungo sa Zamboanga, Dumaguete, isa pa rin Dumaguete, at ang 4 o pang-5 ay ang Cagayan, at ang pang-6 ay ang patungo sa General Santos City. Sakay ng mga super flights ang mga locally stranded individuals at mga OFW na umuwi kamakailan sa bansa at may tangan na ng mga certificate of clearance na sila ay negatibo sa COVID-19. Aprobado rin ng mga local government unit, mga nabanggit na probinsya, ang pag-uwi ng mga pasahero na sakay ng mga sweeper flights galing ng Maynila. Raul Esperas, Patrol 45, nag-usap Pilmay Todo Lakas, DWIC. Maraming salamat sa iyo, Paring Raul Esperas, Patrol 45, mula po dyan sa ating pong paliparan. Okay, magbe-break lang tayo. Oras natin, alas 6:26 na po ng umaga. Huwag kayong alis. IC sa alas 6. WIZ. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo sa oras na 6:28 na po ng umaga. Okay, pag-usapan po natin itong yung pong good news natin sa ating pong mga senior citizen. Balikan na natin ito pong pagpayag na ho sa ating pong mga senior citizen na pwede ho na kayong turukan ng Sinovac. Ito po yung CoronaVac. Ito po yung tawag po sa bakuna ho ng China. Yung CoronaVac, as per yesterday,
ito na po ay may paintulot na po sa Food and Drug Administration dahil siguro nagawa na po ng mga pag-aaral na wala po mga side effects po siguro. May mga side effects pero malinaw na hindi naman po siguro delikado ho kapag sila po ay naturukan po nitong Sinovac nito. At ang sabi nga po ni DG Domingo na ang pagbabakuna po ng Coronavac sa mga senior citizen dapat daw po should be preceded by evaluation. Yun yun po malinaw. Kailangan po meron pong gagawin pong evaluation sa kalusugan po ng ating po mga senior citizen. Dahil alam batid naman ho natin na kapag tayo po may edad na, marami na rin po tayong mga karamdaman. Kung tayo po ay exposed sa mga sakit, tulad po sakit sa puso, sakit sa, siguro yung minsan, meron po tayong mga diabetes at ilang pa mga comorbidities, no? Ang sabi nga ho ng Food and Drug Administration o FDA, kailangan pa rin po dumaan pa rin tayo sa tamang proseso. Yung pong medical history, kailangan sabihin po ninyo sa inyo pong doktor bago kayo i-administer po ng bakuna. Hindi pwede ho yung ura-urada, bagamat meron pong go signal ang ating pong FDA, pwede na ho kayong maturukan. Hindi po, pero kailangan pa rin pong masiguro ang inyo pong kalusugan, yung inyo pong health status, bago po i-administer po ang inyo pong ito pong bakuna po ng Sinovac. Sabi kasi po dito ng Vaccine Expert Panel o VEP, yun daw pong recommendation nila, ito sinasabi ho dito, na Vaccine Expert Panel announced in a televised briefing that it has recommended the use of Coronavac on the elderly following the suspension of senior citizens vaccination due to the lack of other vaccine products tulad po ng AstraZeneca. So ibig sabihin po niyan, napatunayan naman siguro po nila na meron naman yata ho nagpaturok na may edad more than 60 years old, wala naman ho nangyari. So kaya ito po, ayon po kay Dr. Nina Gloriani, siya po yung head po ng Vaccine Expert Panel, na base po yan sa mga resulta. Bagamat meron pong mga side effects, pero ang mga side effects daw po ay mild to moderate side effects lamang. Ayun, yun ang sabi Batay po yan sa mga clinical trials na ginawa po sa Brazil at China na nagpapakita ng mga recipient pong mga may edad na nabakunahan po ng Coronavac nagpakita lamang po ng mild to moderate side effects. At hindi naman po humahantong po sa malalang kondisyon. So yun po yung maganda. At ang sabi po dito, bukod po sa Pilipinas, kabilang rin po ang Indonesia na may pinakamataas pong kaso ng COVID-19. Ang binigyan na rin po ng approval na gumamit po ng Coronavac para ho sa ating po mga senior citizen. So, sa mga senior citizen po na nakikinig, kayo po ba'y nabakunahan na? Tandaan natin, kayo po ay nasa A2 priority list. Kung meron pa siguro pong natitira pong Coronavac, mas maigi po na take advantage sa po natin ho yan. Huwag nating ipagpaliban. Kung kayo po ay nasa priority list, dapat po ay go na go. Diretso na ho tayo. Huwag na ho na tayo magpaligoy-ligoy. Importante po, kayo po ay mabigyan po ng proteksyon ho dito. Lalo na kayo ay isa po sa mga tinatawag ho nating lapitin dito ho sa COVID-19. Vulnerable po kayo dito sa COVID-19. So mas maigi, kapag kayo po ay nabigyan na po ng pagkakataon na magbabakuna, meron naman po sigurong proseso pong ginagawa po ng local government units, no? Kapag kayo po ay nakapag-register na, ura-urada, kayo po ay patatawag na ng inyo pong barangay po at pwede na kayong dumiretso po sa mga vaccination sites na laan po ng ating po mga local government units. Dito nga ho, marami na rin po akong mga kakilala po mga senior citizen na sila po ay nabakunahan na. At so far, wala naman po sila pong nararamdaman. Ang ilan nga po mga LGUs ay nasa na po, A3 na ho. Ibig sabihin, yung po mga kababayan natin na meron po mga underlying sickness po. May mga comorbidities, may mga sakit sa puso, may mga sakit sa
atay, may mga ganon. Ayos po yan, ha? At sila po ay nabigyan na rin po ng bakuna. So, take advantage po natin, ha? Mga kababayan, lalong-lalo na po dito po sa Metro Manila, na ang lahat naman po ng mga darating pong mga bakuna, expected po natin by this month, sa April ho, meron po tayong darating pong mga higit kumulang 2.5 million doses po ng bakuna. Ayan po ay galing po ng Sinovac at yung isa naman po ay mula po sa Russia. O tama, yung Sputnik V. So, yan daw pong 2.5 doses ay ibabagsak po daw lahat po yan dito po sa high-risk areas tulad po ng NCR Plus Bubble dito po sa Metro Manila at doon po sa 4 po lalawigan. So, take advantage po natin, ha? Huwag na ho natin pagpaliban po yan. Mas maigi na po na meron po tayong proteksyon para ho sa ating pong mga kababayan. Okay? So, ano ba? Wala pa ba, Hiyas? Wala pa ba yung ating pinapahanap? Dahil nga po, gusto ho natin tulungan ito pong mga riders ho natin, no? Kaya nabanggit ko nga po kanina, ito pong nangyari po kay Martin Santa Maria Ralios, na naisahan po siya na isa pong customer na nagpabili ho ng worth 599 pesos po sa isa pong fast food chain. Minsan kasi po, ang estilo kasi po niyan, kapag kayo po ay nagpapabili, minsan, hindi pa ho kayo nagbabayad po doon po sa rider na yan. Kaya, sinasalo muna ho ng driver o yung rider ang halaga ng inyo pong pinabibili sa kanya. So, tulad nito, 599. At kapag yan po inabili na, ura-urada, biglang in the middle of the, biglang kakansila. Pero dapat kasi nun, pwede mong puntahan Diretso mo doon sa bahay. Pwede mong tanungin, may numero naman yun baka siguro ito po kakibat po siguro ng ng paraan kung paano ba ho natin mapaparusahan ito pong mga kababayan natin na nagsasamantala ho sa kabutihang magandang loob ng ating pong mga riders na ito. Pero mo, sa hirap po ng panahon, sa panahon po ng pandemya, may gana po kayong manloko. Pero mo, nag-aabang ho yan sila, di ba? Sa kanila pong application. Tapos kapag meron pong kliyente or customer na magpapabili sa kanila, ura-urada, tutulungan na ho nila yan. At sila mismo mong sasalo muna sa sarili po nilang bulsa ho yan. Pero mo, tapos hindi ho ninyo itutuloy yung inyo pong order. In the middle of the delivery, ikakansela ho ninyo ang inyo pong order. Naman yun, napakagulang naman ninyo. Kawawa ho yung ating pong kababayan po niyan. Kaya bisitahin po natin ito pong ginawa pong panukalang batas ni Congressman Alfredo Garbin. Ano bang nilalaman po nito? Tingnan ho natin dito sa kanya pong House Bill, tingnan natin, House Bill 6958. Ito po kanya pong explanatory note. Sabi nga po niya dito, food and grocery delivery services has become a very important means to cope up during the time of COVID-19 pandemic. In fact, the use of food and grocery delivery services was heavily promoted by the government. Siyempre, nag-online na kasi tayo, no? Lahat online na. At dinideliver na lamang po ang ating pong mga kagustuhan, yung ating pong kapritsyohan. In this time of COVID-19 crisis, we're staying at home and avoiding crowded places. Tama po yan. Ngayon, ang gusto ho nila, anong nangyari kasi, napansin po ni Congressman Garbin na marami po ang mga unscrupulous individuals who would cancel their orders even if the applicable service provider has already placed and paid for the food and grocery items which were already confirmed to be paid and are ready for delivery. So, anong nangyari po, yun daw hong devious machination wastes not only precious time of the riders that ply our roads, but it also exposes the riders from the unnecessary risk in order to deliver what has been expected from them on time of the delivery service. In order to protect the interests of the service providers who are risking their lives and limb to keep us safe within within our abodes or ating po mga tahanan, this bill seeks to provide safeguards to the riders and to penalize those who will unreasonably, unconsciously cancel
their orders. So, ibig sabihin, meron pong kakibat po itong parusa. So, tignan po natin sa nilalaman. Ito po mga prohibited acts. Ito po yung mga pinagbabawal po. Yung po mga pagkansela na hindi po naaayon po sa kagustuhan po ng rider, di ba? Siyempre, kung ikaw po ay mabibiktima, masakit po para sa kanila ho yan. Ito po yung penalties sa Section 5 po ng kanya pong panukalang batas. Tingnan ho ninyo. Violation of the prohibited acts under Section 3 shall be accorded penalties, the following penalties. Letter A, violation of Section 3. Ito pong gusto ho niya. Meron po kakibat po nitong prison mayor. The violator shall likewise be liable for the fine of 100,000 pesos. Tama mo, 100,000 pesos pala. The violator shall likewise reimburse the food and delivery service providers for the value of the food and grocery items advanced by the delivery riders, and be made to pay the said food and grocery delivery service provider an amount of money double the fee pertinent to the canceled transaction. Kunyari, example lamang po, itong kay Martin Ralios, kung kanya pong damage po dito is 599, so doblehin po natin. Palagay na ho natin, 600 pesos ang kanya pong nagasuso dito. So dapat ang babayaran po ng ito pong violator 1,200. Tapos, pwede pa ho ninyo pong kasuhan ho yan. Kasuhan ho ninyo para siya po ay malagay po sa kulungan, prison mayor, at the same time meron po siyang penalty na 100,000 pesos. Para at least tumino, ito pong ilan pong mga kababayan po natin na nagsasamantala po sa kahinaan po at kabutiang loob po ng ilan po nating mga kababayan. Ito po ang prison mayor. Ang ibig sabihin ng prison mayor is 6 years and 1 day to 12 years. So kung ayaw ho ninyong makulong ng ganito po katagal na panahon, abay kailangan po ninyong sumunod dito ho sa batas na ito. Kundi kayo po ay mapapatawan po talaga ng kulong. Ito pa, letter B, violation of Section 3, paragraph B, herein mentioned shall result to a penalty of prison correctional. Ano bang prison correctional? Ito po. Ang prison correctional ay 6 months and 1 day to 6 years. So, talagang may kakibat pong kulong. Dapat naman talaga, para mabigyan po ng leksyon ito pong mga kababayan natin na nanluloko. Kawawa naman po kasi, Pero mo, naghihirap nga ho, ang term nga po nila, nagtatrabaho tayo ng maayos, tapos lolokohin lamang ho ninyo sila. So, sana po ay magbigay pong aral po to sa atin, especially po sa mga walang magawa sa buhay, kundi mang-isa ho, mangdugang ng ating pong mga kababayan na naghihirap pong buhay ngayon. Okay, so sana po si Congressman Garbin, masagot man lamang ating pong tawag para tanungin natin, kumusta na po ang batas na ito? Ito po ba'y umuusad dyan po sa lower house o baka nabinbin na naman po dyan dahil po sa marami po mga usapin po dyan na wala namang katorya-torya. Dapat po unahin natin ito, yung pong mga makakatulong po sa ating pong mga kababayan. Huwag na ho natin ubusan ng oras, yan pong mga batas na wala naman pong dulot na maganda para ho sa ating pong mga kababayan. Unahin po ninyo ito na pagbibigay po ng kaginhawaan po para ho sa ating mga kababayan. Okay, bago ho yan. Bago natin ituloy po ang ating po usapin, kuha muna tayo ng report mula po kay Patrol 5, Kuyang Aya Yupango. Kuyang, good morning! Magandang umaga, Alex. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy yung implementasyon ng Manila Vaccination Program laban sa COVID-19. Ngayong araw, ipagpapatuloy yung pagpapakunan doon sa mga healthcare workers, senior citizens na nagkakaedad ng 18 hanggang 59 years old. Hindi pa rin kami kasama. At mga individual. Pwede na kayo Sinovac, pwede na, Kuyang.
Napuputol yung signal. Pwede na may Sinovac. Akala ko hindi Hindi ko na, meron ng go signal ang FDA. pero dito nga sa babakunahan ngayon sa Maynila, 18 years old hanggang 59 years old lang eh. Ay, ganun ba? Lampas na. Ano ba yung baka ang ano yata yan, yung AstraZeneca siguro, Kuyang? Ano bang gagamitin nilang bakuna? Yung bang Sinovac? Pero kung Sinovac, pwede na yan pwede na yan para sa mga senior citizen, tulad mo. Pero kailangan mong magkaroon ng parang health history. Makipag-ano ka muna sa isang doktor. Dapat hindi yung basta-basta magpapaturok ka ng bakuna. Yeah. Ngayong araw, ayun nga, 18 hanggang 59 years old individual na nagtataglay ng karamdaman o yung comorbidities. Yeah. Yung comorbidities. Oo. Isasagawa yung vaccination sa 20 lugar. 20 venues ito. Sa 6 na distrito dito sa Luzon ng Maynila. Kabilang doon yung District 1, Emilio Jacinto Elementary School, Isabelo de los Reyes Elementary School at Vicente Lim Elementary School. Sa District 2, President Sergio Osmeña High School, Francisco Benitez Elementary School at Plaridel Elementary School. Sa District 3 naman, District 3, itong Andres Bonifacio Elementary School, Pedro Guevara at Apolinario Mabini Elementary School. Sa District 4 naman, District 4, Sampaloc yan, Ramon Magsaysay High School, General Malvar Elementary School, Graciano Lopez Haina Elementary School. Sa District 5 yung Rafael Palma Elementary School. Kanto ng Sobel Rojas ito at Vito Cruz. Boundary ng Makati ito. At Benigno Aquino Elementary School, Manila City Hall, Palacio de Maynila. Yung Palacio de Maynila, nasa nito, Rojas Boulevard. Malapit yan sa may isang ano bang hotel ito? Malapit sa Pedro Hill. District 6, Jacinto Zamora Elementary School, Santa Ana Elementary School at Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology High School. Diyan sa may nagtahan. Pinaalalahanan ni Mayor Isko yung mga magpapakuna na nakapagparehistro na dalhin yung kanilang printed waiver o yung QR code. Kita mo, may printed waiver pa. Pare Alex, QR code na nakapagparehistro na ng kanilang dapat ipakita doon sa mga healthcare workers na magpapakuna. Oy, siguraduhin lang, Kuyang, na hindi peke yan, ha? Di ba may nahuli dyan? Kabisado nila, kabisado. Oo, galing mangilatis. Huwag na silang kagaya doon sa siyam na unang na-aresto. Para sa mga hindi pa nakakapagparehistro, pinapayuhan na magparehistro na doon sa www.manilacovid19vaccine.ph. Para naman sa mga tao may karamdaman o comorbidities, kailangan magdala ng proof of itong comorbidity. Oo. Gaya nung medical certificate. Kailangan yan sa loob ng 18 buwan. Prescription na maintenance sa loob ng 6 na buwan. Hospital record gaya ng discharge summary o kaya yung medical abstract o surgical pathology record. Dami palang hinahanap, no? Kaya nga, hindi basta-basta kung mo senior ka, pupunta ka rin ng pakuya-kuya-kuy lang. Oo. Yung mga requirements na yan, kaya kailangan, dala mo yan. Samantala, kahapon nagsimula ng tumanggap ng ayuda mula sa national government at libreng bakuna yung mga Manileño. Ayon kay Mayor Isko, 12,500 na pamilya na ang napagkalooban ng cash aid, habang mayroong 52,084 na individual. Ang 4,000 yung, Kuyang, no? 4,000 yung per family. Oo, hanggang 4,000, oh. Oo, laki-laki nyo.
52,084 naman na individual ang nabakunahan na laban sa COVID-19. Yeah. Tiga-4 na libong pisong tumataginting, malutong-lutong pa na tig-1,000 na ayuda mula sa national government na inilaan para doon sa mga pamilyang Manileño na apektado ng enhanced community quarantine, kung saan pinili yung magiging beneficiaryo nito, alisunod sa alituntunin na inilabas naman ng Department ng DILG at ng Department of Social Welfare and Development. Umusad na rin ang pamamahagi ng buwan ng pensyon. Yun. Yung buwan ng pensyon para sa mga... Para ba yan sa senior citizen? Tumataginti na 500, Yun, pesos, no? Pati hindi lang pala senior citizen, pati solo parents, pwede, no? Solo parents, PWDs, binibigyan rin ni Mayor Isko ng buwan ng 500 pesos. Tama, monthly allowance sila yan. Ayun, dati nagluluko kasi yung signal ko. Ngayon, ang signal naman ng monitor ko nagluluko. So, Alex, yun ang ating report. Ulitin natin, umusad na po yung pamamahagi ng buwan ng pension para sa mga senior citizen. At ito ay pagpapatuloy din ngayong araw. Kung nabigyan na kayo, huwag na kayong umulit. Pero dumaan sa Pimayo ito. Yeah. It is patrol number 5. Ay upang kunakulat sa Implementado de Lakas, DWI6. Thank you, Kuyang. Patrol 5, Aya Yupangko sa inyong ulat mula po dyan sa lungsod ng Maynila. Tama nga, no? Hindi lamang po yung mga senior citizen po ang binibigyan po ng monthly allowance po ng pamahalaan lungsod po ng Maynila na 500 pesos, kundi pa kasama po ang mga solo parents po dyan, ha? At the same time, yung po mga persons with disabilities, yung mga ating po mga kababayan na meron pong kapansanan. Dahil nga po, ito po ay binibigyan po ng ayuda ng ating pong butihin pong alkalde po dyan, Mayor Isko Moreno. Thank you po, at least naalalayan po natin dyan. At the same time, tama, tuloy nga po ang bakunahan po dyan. So far, as per Manila Health Department, umabot na po sa 51,435 ang nabakunahan po dyan sa lungsod mula po March 2 hanggang April 7, which is yesterday. So marami-rami na rin pala, no? Ang alam ko, marami na akong kilala po dyan sa mga Manileño na nabakunahan na. From A1 to A3 group, ang nabakunahan po dyan. Ngayon, ala na silang bakuna. Nag-aantay pa ho sila ng replenishment po ng bakuna. At ang sabi nga po, darating po daw yan by this month. So, antabayan natin. Dahil dito daw ibubuhos po ang karagdagang pang mga bakuna. Okay, short break lang ho tayo. At sa ating po pagbabalik, meron po ipapakita sa inyo pang good vibes this Thursday morning. Magbabalik po tayo, 6:51 na po ng umaga. IC sa alas 6. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo dito pa rin po sa IC sa alas 6 sa DWIC. Oy, binabati ho natin na good morning sa ating po mga kababayan nga na ngayon pa lamang po naka-tune in. We have 7 minutes to go bago ho mag-alas 7 na umaga. Nasa na ho ba kayo? Yung po mga essential workers po natin, yung po mga APOR, hoy, kayo lamang po pwedeng lumabas, ha? Dito po sa NCR. Siguraduhin po may dala ho kayong mga dokumento na magpapatunay na kayo po ay maaari pong tumuloy sa inyo pong patutunguhan, ha? At siguraduhin po ninyo na hindi po mga peke ang inyo pong mga dala, ha? Mga ID, kailangan po may mga working permits para at least kayo po ay hindi na ho haharangin pa ng ilan po nating mga nasa law enforcers, okay? O law enforcement group. Okay, ito, ang Department of Tourism nga pala ho, gusto rin po natin sana po linawin nila ito, no? Ito pong meron ho silang plano daw ho na to adopt a digital travel pass para ho sa mga turista. Ito po yung posibilidad pa lamang po, pero ito po ay kanila pong napag-usapan sa kanila pong meeting. Katuwang po ang ilang po mga representante mula sa International Air Transport Association. Ito po yung IATA. IATA. At yung mga local tourism industry. Hindi ko lang batid. Ano ba itong IATA Travel Pass? Sabi kasi po ni Secretary Bernadette Puyat,
sabi na dito, if I may quote, once the country's adoption of the IATA Travel Pass is put into motion, the DOT hopes to safely open or reopen our tourist destination to international visitors and revive the tourism industry as a whole. But this will be done only when the time is right. So, ibig sabihin, kung meron na hong paintulot po ang IATF at maging ang NTF at mismo sa ating po Pangulong Duterte, napapayagan na hong makapasok po ang ating pong mga foreign tourists, kailangan pong bit-bito nila ito pong IATA Travel Pass. Siguro, katuwang po dyan sa Travel Pass na yan, sigurado dito ay dala ho nila ang ilan po sa mga pertinent documents. Siguro, yung pong vaccination pass, isa rin po yan, no? Ito nga ang sinasabi, no? According to Secretary Puyat, ang IATA Travel Pass daw po has these 4 open source and interoperable modules which could be combined to achieve an end-to-end solution. Ito po yung sinasabi niya 4, no? A travel pass app that will enable passengers to create a digital passport, verify their tests or vaccinations with regulatory authorities and submit requirements such as test results and yung vaccination certificate to facilitate travel. Ibig sabihin, kailangan sumitiho nila yan. Meron pong application po yatang gagawin po dito. So lahat ng mga traveling tourists, papadala ho ninyo yan. Yung inyo pong RT-PCR test, kung kayo po'y negative po sa COVID-19. Plus, ito po importante sa mga visiting tourists. Kailangan bakunado ho kayo or else hindi kayo pwede makapasok. At meron rin pang pangalawa, a registry of health requirements where passengers can get information on travel, testing, and vaccination requirements. At meron rin pong registry of testing vaccination centers which enables passengers to find COVID-19 testing centers and laboratories at their departure or arrival locations. At yung pang-4, a lab app that will allow authorized COVID-19 testing centers and laboratories to send their test results and vaccination certificates to passengers securely. Siguro mas maigi po kausapin po natin dito ang ang Department of Tourism para malinawan. I'm sure marami na rin po sa ating pong mga mga kakilala ninyong mga foreign tourists na gusto na hong pumunta ho dito. Pero yun nga lang, ang problema ay hindi pa ho pinapayagan. Ang pinapayagan pa lamang siguro, if I'm not mistaken, yung pong ating pong mga returning overseas Filipinos. At the same time, yung ating po mga kababayan na mga manggagawa na gusto umuwi muna dito pansamantala after their siguro break or may problema siguro po sa kanila pong lugar na pinagtatrabuhan to. Okay, we have 2 minutes na lamang bago ho mag-alas 7 na umaga. Susunod na po ang IZ Balita Nationwide. Ito, pampag-good vibes po bilang pagtatapos. Ito, kameho natong ngayon. Berimoto, ito po ay galing po sa Guinness World Records. Ito po ay isa pong trend ko sa mga nakikinig. Ito po ay isa pong trend na laruan po to Pero yung pong tumutunog ay parang tinatamaan po niya mga baso. Pero kung kayo po ay nasa social media na ho namin sa Facebook, ito po ay isang trend na laruan na binabangga po niya yung po mga baso na nasa gilid po niya. At ito po ay nagkakaroon po ng tunog. At ang sabi nga ho dito, ayon po sa Guinness World Records, 7 mga tugtog ang, naririnig mo ninyo? Kita nyo? Ayan, ganda, no? Yan po ay mga tunog po sa mga orchestra. Ayan, no? Pero, baso lamang ho yan na may lumang tubig. Di ba, usually kapag may lamang tubig, ang may isa pong parang wine glass po ito Di ba, nagkokos ho yan ng tunog. Magaling ang gumawa nito. So, ito po ay nagkaroon po ng Guinness World Records sa napakarami pong tugtugin. Sa isang okasyon lamang po yan. Yan, ganda. Ayan po, inatunghayan po natin po sa social media. Pampag-good vibes para ho sa Thursday morning. Good morning!
Okay, with that, dito po nagtatapos po ang isa pong edisyon po ng inyong pong IC sa Alas 6, Thursday edition. Maraming salamat po sa pagsama po sa isang oras po na talakayan. Wala ho tayong wala ho tayong nakausap ngayong umaga na ito. O diyang mukhang inalat na naman po itong si Hiyas na ito. Anyway, ito po mensahe po ni Boss Edgar Cabangon. Dito na lang ako babawi kay Boss Edgar. Ang sabi po niya sa kanya pong Thursday message, very true indeed. People don't always need advice. Sometimes, all they really need is a hand to hold on, an ear to listen, and a heart to understand them. Kaya sa ating po mga babayan, kung meron pong gusto hong lumapit sa inyo at humihingi po ng tulong, buksan ho ninyo ang inyong pong tenga. Hawakan po ninyo ang kanilang kamay at intindin po ninyo ang tibok ng kanilang pong puso. Maaring meron po silang gustong ipabatid po sa inyo. Makinig po tayo. Ha? At huwag na ho natin kagad silang i-turn down. Ha? Always an open arms, an open heart, and a listening ear para for them. Thank you so much, Boss Edgar, sa inyo po mensahe. Very encouraging po to. And good morning din po kay Ma'am Sharon Tan. Susunod na po, mga balita with Edwin Eusebio at Alex Santos. Ilang saglit lamang. Bye! IC sa Alas 6.